Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Isang yakap na mahigpit sa inyong lahat, saan man kayo naroroon sa mundo. Samahan niyo po akong muli, ang inyong lingkod, sa pagbubukas ng isang panibagong aklat ng buhay, isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang tiwala raw ay parang isang salamin, minsang nabasag, mahirap nang buuin. Paano kung ang mismong kamay na dapat sana'y nag-iingat dito, ang siyang walang awang dumurog nito? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa Ang Sugat ng Kahapon, Bukas ng Pagbangon. Ang hangin ng gabi sa bayan ng Gintong Bukid ay may dalang lamig, ngunit sa loob ng maliit na hardin ni Liwayway at Dante, tanging init ng pagmamahal ang kanyang nararamdaman. Nakapalibot sa kanila, ang mga ilaw na mistulang mga alitaptap, sumasayaw sa bawat ihip ng hangin. Sa gitna ng lahat, isang mesang para sa dalawa ang nakahanda. Isang testamento sa 5 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa. Ang paboritong adobong manok sa gata ni Dante na niluto ni Liwayway ng buong pagmamahal ay nagbibigay ng mabangong amoy sa paligid. Hinawakan ni Liwayway ang kamay ng kanyang asawa sa ibabaw ng mesa. Ang balat nito'y kasing init ng dati. Ang mga matay nagniningning pa rin kapag tinititigan siya. Maligayang anibersaryo, mahal ko. Bulong ni Liwayway, ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahan. 5 taon. Parang kailan lang, nangangarap pa lang tayo nito. Ngumiti si Dante, ngunit napansin ni Liwayway na ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May isang anino ng kalungkutan doon, isang bagay na hindi niya mawari. Sa loob ng 1 linggo, napansin niyang madalas itong tahimik at malalim ang iniisip. Akala niya'y dahil lang ito sa stress sa trabaho sa Bugaw Realty. Maligayang anibersaryo rin, Liway, sabi ni Dante. Ang boses ay bahagyang garalgal. Pinisil niya ang kamay ni Liwayway. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sana'y wag mo yang kalimutan. Isang kaba ang gumuhit sa dibdib ni Liwayway. Bakit mo naman nasabi yan? Para kang nagpapaalam. Hindi agad sumagot si Dante. Binitawan niya ang kamay ng asawa at tumingin sa malayo, sa kadiliman sa labas ng kanilang munting paraiso. Nang muli siyang humarap, ang mga mata niya'y namumula na. Nagbabadyang tumulo ang mga luha. Liway! Simula ni Guo at sa isang iglap, ang lahat ng tunog sa paligid, ang huni ng mga kuliglig, ang kaluskos ng mga dahon, ay tila naglaho. Kailangan nating mag-usap. May kailangan kang malaman. Ang mundo ni Liwayway ay biglang huminto. May cancer ako, Liway. Ang 3 salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Hindi maaari. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang lalaking malakas at puno ng buhay, ang haligi ng kanyang mundo. Naghahanap siya ng kahit anong senyales na ito'y isang masamang biro lamang. Stage 4, dugtong ni Dante, at isang butil ng luha ang tuluyan ng pumatak mula sa kanyang mata. Terminal na, mahal ko. Sinabi ng doktor, may ilang buwan na lang ako. Gumuho ang mundo ni Liwayway. Ang mga ilaw na parang alitaptap ay biglang nawalan ng ningning. Ang mabangong amoy ng pagkain ay napalitan ng pait sa kanyang lalamunan. Niyakap niya ang sarili, nanginginig sa lamig na hindi dulot ng hangin, kundi ng takot. Paano? Bakit hindi mo sinabi agad? Ang mga salita'y hirap lumabas sa kanyang bibig. Lalabanan natin to, Dante. Magkasama tayo dito. Umiling si Dante. Ang mukha ay puno ng pighati. Kinuha niya ang isang brown envelope mula sa upuang katabi niya at iniabot ito kay Liwayway. Nandyan ang lahat ng resulta, mga test, findings ng doktor. Matagal ko nang tinatago sa'yo. Ayokong makita kang nag-aalala. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang binubuksan ng sobre. Nakita niya ang mga salitang hindi niya maintindihan.
metastatic carcinoma, palliative care. Ngunit sapat na ang mga yon upang kumpirmahin ang bangungot. Kaya may hihilingin sana ako sa iyo, Liway, sabi ni Dante. Lumuhod ito sa kanyang harapan, hindi para mag-alok ng bulaklak, kundi para wasakin ang kanilang sumpaan. Hayaan mo na ako. Palayain mo na ako. Ano ang ibig mong sabihin? Bulong ni Liwayway. Ang mga luhay malayang dumadaloy na sa kanyang pisngi. Gusto kong mag-file tayo ng divorce. Para siyang sinaksak sa puso. Hindi! Hindi kita iiwan, Dante! Sa hirap at ginhawa, yan ang pangako natin. At dahil sa pangakong yan, dahil sa pagmamahal ko sa'yo, kaya ko to ginagawa. Giit ni Dante, hinawakan ang kanyang mga kamay. Ayokong makita kang nag-aalaga sa isang lalaking unti-unting nauubos. Ayokong maging pabigat sa'yo. Deserve mong maging masaya, Liway. Deserve mong bumuo ng pamilya kasama ang isang taong mabibigyan ka ng mahabang buhay. Hindi ako yon. Ang bawat salita niya ay isang patalim na lalong bumabaon sa puso ni Liwayway. Nakikita niya ang sakit at sakripisyo sa mga mata ng kanyang asawa. Paano niya matatalikuran ang isang lalaking handang isuko ang kanilang pagsasama para sa kanyang kapakanan? Ang pag-ibig na nararamdaman niya para dito ay mas matindi pa kaysa sa sakit na dulot ng kanyang mga salita. Niyakap niya si Dante ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa balikat nito. Mahal na mahal kita, Dante. Mahal na mahal din kita, Liway. Sagot nito. Ang boses ay basag. Kaya't ibigay mo na sa akin ang huling hiling ko. Palayain mo na ako para sa kapakanan mo. Tumango si Liwayway habang humahagulgol, walang lakas na tumutol sa huling kahilingan ng lalaking pinakamamahal niya. Sa gabing iyon, sa gitna ng dapat sana'y isang masayang selebrasyon, pareho silang umiyak. Siya dahil sa sakit ng nalalapit na pagkawala, at si Dante, sa mga kadahilanang hindi pa niya alam. Kinagabihan, hindi makatulog si Liwayway. Nakatingin lang siya sa natutulog na anyo ni Dante, pinakikinggan ang bawat paghinga nito na tila ba'y isang hiyas na kailangan niyang ingatan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Sa katahimikan ng kanilang kwarto, isang tunog ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang cellphone ni Dante na naiwan sa bedside table ay umilaw, isang email notification. Sa unay binaliwala niya ito, ngunit ang kuryosidad ay nanaig. Baka mensahe mula sa doktor. Baka may bagong pag-asa. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. Hindi ito nakalak. Binuksan niya ang email. Hindi ito galing sa ospital. Ito ay isang resibo ng transaksyon mula sa credit card. Binasa niya ang mga detalye. Merchant. Maningning jewels amount. PHP 150,000. Item. Tala diamond necklace. Date, 10:30 a.m. Napakunot ang noo ni Liwayway, 150,000 piso para sa isang kwintas ngayong araw lang. Isang mamahaling regalo mula sa isang lalaking nagsasabing bilang na ang kanyang mga araw. Isang regalong hindi niya nakita, hindi ibinigay sa kanya sa kanilang anibersaryo. Isang malamig na agos ang gumapang sa kanyang likuran, mas malamig pa kaysa sa takot na naramdaman niya kanina. Tinitigan niya ang natutulog na mukha ni Dante, ang mukhang puno ng paghihirap kanina. Ngayon, sa pagkakahimbing nito, mukha itong payapa, masyadong payapa. Hinawakan niya ang resibo sa screen, ang kanyang daliri ay nanginginig, hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang bagong damdamin na nagsisimulang sumibol sa guho ng kanyang puso. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging simula ng lahat. Para kanino ang regalong ito, Dante? Isang regalong hindi para sa akin. Hindi na muling nakatulog si Liwayway. Ang imahe ng email receipt ay tila nakatatak sa kanyang isipan. Paulit-ulit na naglalaro, na parang sirang plaka. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding
ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido, kasabay ng libu-libong tanong na walang kasagutan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Sinisigurong hindi magising ang mahimbing na natutulog na si Dante. Bawat galaw niya ay maingat, bawat paghinga ay pinipigilan. Ang liwayway na umiiyak kanina ay napalitan ng isang babaeng naghahanap ng katotohanan. Gaano man ito kasakit. Ang laptop ni Dante ay nasa study table. Bukas pa mula sa huling ginamit nito. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng desk lamp, naupo siya. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ito ay isang paglabag sa kanilang tiwala. Isang pagpasok sa pribadong espasyo ng kanyang asawa. Ngunit ang tiwalang iyon ay nabasag na rin naman ng isang resibong nagkakahalaga ng 150,000 piso. Una niyang hinanap ang pangalan ng tindahan, Maningning Jewels. Agad lumabas ang kanilang website. Isang koleksyon ng mga kumikinang na alahas ang bumungad sa kanya. Mabilis niyang natagpuan ang tala diamond necklace. Totoo nga. Ang disenyo ay elegante, simple, ngunit may isang diamanteng kumikinang on na parang isang bituin sa gitna. Ang presyo ay eksakto sa nasa resibo. Isinara niya ang website. Ngayon, ang pinakamahirap na tanong, para kanino? Nagbukas siya ng panibagong tab at pumasok sa social media. Alam niyang may event sa Bughaw Realty noong nakaraang linggo. Isang selebrasyon para sa isang bagong proyekto. Nag-type siya ng pangalan ng isa sa mga kasamahan ni Dante na alam niyang mahilig mag-post ng mga litrato. Si Celine, isang batang arkitekto. Publiko ang kanyang profile. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang nag-i-scroll siya sa album na may titulong Bughaw Realty Project Launch. Naroon ang mga pamilyar na mukha mula sa opisina. Lahat ay nakangiti, nagkakatuwaan. Nakita niya si Dante sa isang group picture. Malusog, masaya. Ang kanyang tawa ay tila umaabot hanggang sa mga mata. Walang bakas ng karamdaman o ng isang taong bilang na ang mga araw. Isang kirot ang naramdaman ni Liwayway. Ang lalaking nasa larawan ay hindi ang lalaking umiiyak sa kanyang harapan kanina. Nagpatuloy siya sa pag-scroll. Isa pang litrato. 2 pa. 3. Hanggang sa napahinto siya sa isang larawan na tila sumaksak sa kanyang puso. Nasa gitna ng larawan si Amihan Salas, isa sa mga marketing executive ng kumpanya. Bata, maganda, at palaging nakangiti kapag kausap si Dante. At sa leeg ni Amihan, nakasabit ang tala diamond necklace. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw na tila ng aasar. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang kamay na nakaakbay sa baywang ni Amihan, ang kamay ni Dante. Ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa ay hindi pang magkatrabaho lamang. May lihim doon, isang koneksyon na ngayon lang niya nakita. At si Dante, sa litratong yon, ay mukhang mas buhay pa kaysa kailanman. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang screen ng laptop ang nagsilbing salamin sa katotohanan. Isang katotohanang mas brutal pa kaysa sa isang sakit na cancer. Ang cancer na pumatay sa kanya ay hindi sakit sa katawan. Ito ay kasinungalingan. Ito ay katrayduran. I-print and screen niya ang larawan at mabilis na isinara ang laptop. Dahan-dahan siyang bumalik sa silid sa tabi ng lalaking natutulog na parang isang inosenteng anghel. Ang bawat paghinga nito ay hindi na tunog ng buhay para sa kanya. Ito'y tunog ng panloloko. Pumasok siya sa banyo at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang namumugto, pisnging basa sa luha, at isang pusong durog na durog, ang kaawa-awang si Liwayway, ang martir, ang tanga. Umiyak siya, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi na dahil sa awa para kay Dante. Ang mga luha ay para sa kanyang sarili, para sa 5 taong inilaan niya,
sa pagmamahal na ibinigay niya ng walang pag-aalinlangan sa mga pangarap na binuo niya kasama ang isang sinungaling. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang sariling pagdurusa sa salamin, isang bagong damdamin ang unti-unting pumalit sa sakit. Galit. Isang malamig at matalim na galit na gumapang sa kanyang mga ugat. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tinitigan niya ang sarili sa mata. Tapos na ang pag-iyak. Ang babaeng kaawa-awa ay kailangang mamatay ngayong gabi. At mula sa kanyang abo, isang bagong liwayway ang isisilang. Isang liwayway na hindi na magpapaloko. Kung gusto ni Dante ng isang palabas, ibibigay niya ang pinakamahusay na pagganap sa buong buhay niya. Ibibigay niya ang gusto nito. Ang isang mabilis at malinis na diborsyo. Gaganap siya bilang isang sawimpalad na asawa, bibiktimahin ang sarili para makuha ang simpatsya ng lahat, habang sa likod ng mga luha ay isang plano na ang nabubuo. Lumabas siya ng banyo na may bagong determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinitigan ang larawan ni Dante at Amihan, ang larawan ng katotohanan. Pagkatapos ay idinayal niya ang numero ni Dante. Nang sinadya, hininaan niya ang kanyang boses at sinamahan ng hikbi. Nagising si Dante sa pangalawang ring. Liway. Bakit? May problema ba? Tanong nito. Ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Dante. Sinimulan ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig at basag. Pinag-isipan kong mabuti ang sinabi mo. Ang hiling mo. Liway, kung hindi mo kaya, maiintindihan ko. Hindi. Putol ni Liwayway. Isang pekeng luha ang pumatak sa kanyang pisngi habang nakatitig sa larawan. Tama ka. Kung ito ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa mga huling sandali mo, kung ito talaga ang gusto mo para sa kapakanan ko, pumapayag na ako. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa kabilang linya na sinundan ng isang malalim na buntong hininga ng ginhawa mula kay Dante. Isang tunog na nagpakulo, lalo sa dugo ni Liwayway. Salamat, Liway, sabi ni Dante. Ang boses ay puno ng pasasalamat. Ginagawa mo ang tamang bagay para sa ating dalawa. Para sa ating dalawa, ulit ni Liwayway. Ang bawat salita ay may lasong tanging siya lang ang nakakaalam. Bukas na bukas din, aayusin natin ang mga papeles. Ibinaba niya ang tawag. Tinitigan niya muli ang larawan sa kanyang telepono, ang ngiti ni Amihan, ang yakap ni Dante, ang kwintas na sumisimbolo sa kanilang kasinungalingan. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi kailanman nakita ni Dante sa kanya. Magsaya ka na, Dante, bulong niya sa katahimikan ng gabi. Dahil sisiguraduhin kong ang bawat tawa ninyo ngayon ay babayaran ninyo ng luha bukas. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na parang isang pelikulang pinabilis. Naging isang mahusay na aktres si Liwayway sa sarili niyang trahedya. Sa harap ng kanilang mga pamilya at kaibigan, siya ang kaawa-awang asawa, ang martir na nagpaparaya para sa kapayapaan ng isip ng kanyang asawang may taning na ang buhay. Ang bawat luha niya ay kalkulado, ang bawat hikbi ay may tamang tiyempo. Nakatanggap siya ng mga yakap ng pakikiramay mula sa kanyang mga biyenan, sina Silas at Martha Bughaw. Napakatatag mong babae, Hija, sabi pa ni Martha habang pinupunasan ang sariling mga luha. Isang anghel na ipinadala sa aming anak. Hindi nila alam, ang anghel na tinutukoy nila ay may mga sungay nang nagsisimulang tumubo. Sa araw ng pagdinig sa korte, para sa kanilang diborsyo, suot ni Liwayway ang isang simpleng itim na bestida. Nananatili siyang tahimik, ang mga matay nakatungo na para bang pasan niya ang buong daigdig. Si Dante, sa kabilang banda, ay nakasuot ng magarang suit. Ngunit sinikap niyang magmukhang mahina at payat. Ang kanyang mga kilos ay mabagal
at may kasamang paminsan-minsang pag-ubo. Isang perpektong pagganap mula sa isang magaling na sinungaling. Nang tanungin sila ng hukom, si Liwayway lang ang sumagot sa basag na boses. Ito po ang kahilingan niya. Para po sa kanya. Mabilis na naaprubahan ang kanilang uncontested divorce. Walang hatian ng ari-arian. Walang anumang komplikasyon. Isang malinis na paghihiwalay. Sa labas ng korte, hinarap siya ni Dante. Salamat, Liway, sabi nito. Sinusubukang abutin ang kanyang kamay. Hindi ko to makakalimutan. Iniwas ni Liwayway ang kanyang kamay. Tumingala siya at tinitigan si Dante sa mga mata. Sa isang saglit, nawala ang lahat ng kanyang pagkukunwari. Ang nakita ni Dante ay hindi lungkot, kundi isang malamig na kawalan. Hindi ko rin ito makakalimutan, Dante, sagot niya, at bawat pantig ng kanyang mga salita ay may bigat. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang bigat ng 5 taong kasinungalingan ay unti-unti nang nawawala. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, sa kanyang bahay na ngayon, upang kunin ang mga natitirang gamit, nag-ring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Si Mrs. Liwayway Alcantara po ba ito? Tanong ng isang formal na boses sa kabilang linya. Alcantara na lang po. Hindi na ako ginang. Pagtatama ni Liwayway, may diin sa bawat salita. Paumanhin po, Miss Alcantara. Ako po si Attorney Katarungan Reyes. Ako po ang abogado ng inyong yumaong ama, si Mr. David Alcantara. Napahinto si Liwayway sa pag-aayos ng mga gamit. Ang pangalan ng kanyang ama ay nagdulot ng pamilyar na kirot sa kanyang puso. 3 taon na rin mula nang pumanaw ito dahil sa atake sa puso. Attorney Reyes, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Nais ko po sanang makipagkita sa inyo sa lalong madaling panahon. May isang mahalagang bagay po sa huling habilin ng inyong ama na kailangan ninyong malaman. Isang bagay na ngayon lang maaaring isakatuparan. Kinabukasan, sa isang makalumang opisina na amoy libro at papel, hinarap ni Liwayway si Attorney Katarungan Reyes. Isa itong lalaking nasa mga huling bahagi ng kanyang edad 50, may mga salamin sa mata at isang aura ng dignidad at talino. Salamat sa pagdating, Miss Alcantara. Bati ng abogado, iginagabay siya sa isang upuan sa harap ng kanyang mesa na gawa sa nara. Ano po itong tungkol sa huling habilin ni Papa, Attorney? Tanong ni Liwayway, hindi na makapaghintay. May kinuha si Attorney Reyes na isang makapal na sobre mula sa isang drawer at inilapag ito sa mesa. Ang iyong ama ay isang taong laging nag-iisip ng nauuna. Mahal na mahal ka niya, Liwayway, at ang kapakanan mo ang lagi niyang inuuna kahit sa kabilang buhay. Binuksan ng abogado ang sobre. Ayon sa isang espesyal na probisyon sa kanyang last will and testament, may isang trust fund na ipinangalan sa iyo. Ngunit may isang kondisyon. Ano pong kondisyon? Tinitigan siya ni Attorney Reyes ng diretso sa mata. Ang trust fund na ito ay magiging aktibo lamang sa sandaling ikaw ay legal ng hiwalay sa asawa mong si Dante Bughao. Natigilan si Liwayway. Ang kanyang isipan ay tila isang blangkong papel. Ano po? Bakit naman po maglalagay ng ganoong kondisyon si Papa? Hindi ko masabi ang eksaktong dahilan, ngunit ang hula ko'y hindi lubos ang tiwala ng iyong ama sa pamilya Bughao. Marahil ay may nakita siyang hindi mo nakita noon, paliwanag ng abogado. Ngayong opisyal na ang iyong diborsyo, ang trust fund ay sayo na. Magkano po ang halaga? Halos pabulong na tanong ni Liwayway. Iniisip na, baka sapat lang ito para tulungan siyang makapagsimulang muli. Ngumiti si Attorney Reyes. 4 milyong piso, Liwayway. Napatakip si Liwayway sa kanyang bibig. 4 milyon. Ang halagang iyon ay hindi lang sapat para makapagsimula.
Ito ay sapat para makipagdigma. Ang mga plano ng paghihiganti na dati malabo lamang sa kanyang isipan ay biglang nagkaroon ng kulay at anyo. Ito ang bala na hindi niya alam na kailangan niya. Naalala niya ang mga huling araw ng kanyang ama. Naalala niya kung paano ito laging nag-aalala, nagbibigay ng mga payo na noon ay binaliwala niya. Mag-ingat ka sa mga bughaw, anak. Madalas nitong sabihin. Ang kumikinang ay hindi laging ginto. Noon, akala niya'y dahil lang iyon sa kompetisyon sa negosyo. Ngayon, naiintindihan na niya. Nakikita ng kanyang ama ang anino sa likod ni Dante. Ang aninong hindi niya napansin dahil nabubulagan siya sa pag-ibig. May isa pa, sabi ni Attorney Reyes na pumutol sa kanyang pag-iisip. May isa pang bagay na kinuha ang abogado mula sa drawer, isang maliit at antigong kahon na yari sa kahoy. Bago pumanaw ang iyong ama, ibinilin niya ito sa akin. Ibigay mo lang ito kay Liwayway kapag handa na siyang lumaban. Sabi niya, sa tingin ko, ngayon na ang tamang panahon. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang tinatanggap ang kahon. Mabigat ito. Mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, nakalatag sa isang pulang telang pelus, ay hindi alahas o pera. Ito ay isang koleksyon ng mga lumang dokumento, mga susi, at isang maliit na leather-bound na journal. Ano po ito? Tanong niya. Hindi ko alam ang lahat ng laman niyan, sagot ng abogado. Ang sabi lang ng iyong ama, iyan ang pamana ko sa kanya. Hindi lang pera ang magpapalaya sa kanya, kundi ang katotohanan. Dagdag pa niya, ito ay simula pa lamang, Kian. Nais ko lang siguraduhin na pagdating ng araw na kailanganin ni Liwayway ng mga armas, hindi siya lalaban ng walang dala. Niyakap ni Liwayway ang kahon. Ang mga luhang ngayon ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ay hindi na luha ng sakit o pagkukunwari. Ito ay mga luha ng pasasalamat. Pasasalamat sa isang amang patuloy siyang pinoprotektahan mula sa kabilang buhay. Ang 4 na milyong piso ay hindi lang pera. Ito ay simbolo. Ito ang di matitinag na pagmamahal ng kanyang ama. Ito ang kanyang basbas. Ito ang pamana ng kanyang pagbangon. Tumingin siya kay Attorney Reyes. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na ngayon sa isang bagong apoy. Attorney, sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa Bughaw Realty Corporation. Ang kanilang mga utang, ang kanilang mga kahinaan, lahat. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Katarungan Reyes. With pleasure, Miss Alcantara, with pleasure. Ang unang isinakripisyo ni Liwayway ay ang kanyang nakaraan. Sa isang maliit na salon sa sentro ng bayan, umupo siya sa silya at tinitigan ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mahabang buhok na alon-alon. Ang buhok na laging hinahaplos ni Dante, ang buhok na sumisimbolo sa 5 taon ng kanyang malambot at mapagparayang pag-ibig. Putulin niyo po, sabi niya sa stylist. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hanggang balikat, gawin ninyong simple pero matapang. Habang isa-isang nalalaglag ang mga hibla ng kanyang buhok sa sahig, pakiramdam ni Liwayway ay kasabay nitong nalalaglag ang bigat ng kahapon. Ang bawat gupit ay isang pagputol sa ugnayan niya sa babaeng naging siya, ang babaeng nagtiis, naniwala at nagpaloko. Nang tumayo siya mula sa upuan, isang bagong tao ang humarap sa salamin. Isang babaeng may buhok na maikli at moderno, mga matang hindi na puno ng luha, kundi ng apoy. Ang sumunod na araw ay ginugol niya sa pagbili ng mga bagong damit. Ang mga luma niyang bestida na may bulaklak ay napalitan ng mga blusang seda, matatalim na blazers at pantalon na nagbibigay ng anyo ng kapangyarihan. Hindi na siya si Liwayway,
Ang simpleng may bahay. Siya na si Miss Alcantara, isang babaeng may misyon. Sa opisina ni Attorney Katarungan Reyes, isang malaking whiteboard ang naging sentro ng kanilang mundo. Puno ito ng mga numero, pangalan, at mga linyang nagdudugtong sa mga kahinaan ng Bughaw Realty Corporation. Heto tayo, sabi ni Kian. Itinuturo ang isang listahan sa pisara. Ang Bughaw Realty ay mukhang isang higante, pero ang mga paa nito ay gawa sa putik. Mayroon silang napakalaking utang sa bangko para sa kanilang bagong condominium project, pero ang mas delikado para sa kanila ay ang mga maliliit na utang na ito. Itinuro niya ang isang listahan ng mga suppliers, maliliit na contractors, at mga ahensya. Ang mga ito, madalas nilang nade-delay ang bayad dahil hindi sila ang prioridad. Sa kabuuan, aabot ito ng halos 3 milyon. Kung isa-isa nating bibilhin ang kanilang mga utang, tayo ang magiging kolektor nila. Hindi nila mamamalayan. Nasa atin na pala ang tali na nakapulupot sa leeg nila. Pero paano natin ito gagawin nang hindi nila nalalaman na ako ang nasa likod nito? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatutok sa pisara. Ngumiti si Kian. Diyan na papasok ang aking expertise. Gagamit tayo ng isang shell company. Isang pangalan na hindi nila maiuugnay sa'yo o sa pamilya mo. Ikaw ang magiging silent partner. Ikaw ang reyna sa likod ng chessboard. Sinimulan nila ang operasyon mula sa isang maliit na pansamantalang opisina na inupahan nila. Si Liliwayway mismo ang gumawa ng mga tawag gamit ang isang pangalang binuo nila, Hiraya Investments. Good morning, this is Miss Hira from Hiraya Investments. Sasabihin niya sa telepono. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Nabalitaan po namin ang inyong collectibles mula sa Bughaw Realty. We are willing to buy that debt from you in full cash. Today. Sa una, marami ang nag-aalinlangan. Ngunit sa hirap ng paniningil sa isang dambuhalang kumpanya, ang alok ng mabilis na pera ay isang tuksong mahirap tanggihan. Isa-isa, ang mga maliliit na utang ay napunta sa kamay ni Liwayway. Bawat transaksyon ay isang maliit na hiblang bakal na idinaragdag niya sa lambat na kanyang inilalatag. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aaral ng mga dokumento, isang magazine sa ibabaw ng mesa ang nakaagaw ng kanyang pansin. Nasa pabalat nito ang balita na pinipilit niyang iwasan. Ang kasal ng taon, Dante Bughaw at Amihan Salas, nag-isang dibdib sa isang marangyang seremonya. May mga larawan sa loob. Ang napakagandang wedding gown ni Amihan, ang napakalaking reception sa isang 5-star hotel, ang mga ngiti nilang dalawa na abot-tenga, nag-uumapaw sa kaligayahan. Nakita niya ang kwintas na tala sa leeg ni Amihan. Kumikinang kasama ng wedding ring nito. Ang dating Liwayway ay marahil ay hahagulgol na sa sahig sa puntong ito. Ngunit ang bagong Liwayway ay iba. Tinitigan niya ang larawan ni Dante, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking sumira sa kanya. Nakita niya ang halaga ng kanilang kasal, ang gastos sa venue, sa pagkain, sa mga bulaklak. Alam niyang lahat ng ito ay kinuha mula sa kaban ng kumpanyang unti-unti nang lumulubog sa utang. Isang kahibangan, isang pagpapakita ng kayabangang walang laman. Sa halip na umiyak, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang bawat pisong ginastos nila sa kasal na yon ay isang pisong hindi na ibayad sa mga utang na ngayon ay pag-aari na niya. Sila na mismo ang naghukay ng sarili nilang libingan. Siya na lang ang maglalagay ng huling pala ng lupa. Itinabi niya ang magazine. Hindi na siya nasasaktan. Ang nakikita niya ay hindi na ang lalaking minahal niya, kundi isang target. Isang kalaban na nagkamali ng unang galaw sa laro. Nang gabing iyon, habang tinatapos niya ang huling tawag para sa araw na yon, isang mensahe ang pumasok sa kanyang burner phone.
Ang teleponong ginagamit niya para sa kanilang operasyon. Galing ito sa isa sa mga contacts ni Attorney Reyes, isang taong nagtatrabaho sa isang lending company. Ang mensahe ay maikli, ngunit malaman. Miss Hira, may kumagat sa pain. Dante Bugao is trying to secure a quick, high-interest loan. Panggastos daw sa honeymoon sa Europe. He's taking the bait. Napatitig si Liwayway sa screen. Ang kanyang puso ay kumabog. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik. Ang aroganteng si Dante. Ang walang ingat na si Dante. Akala niya ay nakuha na niya ang lahat. Ang babae, ang kalayaan, ang pera. Hindi niya alam, ang bawat hakbang niya palayo kay Liwayway ay isang hakbang palapit sa bitag na si Liwayway mismo ang nag-umang para kay Dante Bugao. Ang araw na ito ay ang katuparan ng lahat ng kanyang mga pangarap. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at sariwang bulaklak. Si Amihan, sa kanyang nagniningning na puting bestida, ay parang isang diwata na bumaba mula sa langit. Ang bawat ngiti, bawat halik, bawat pagtaas ng baso ng champagne ay isang kumpirmasyon. Nagtagumpay siya. Nakalaya na siya sa isang pagsasamang matagal na niyang itinuring na isang hawla. Isang pagsasama kay Liwayway na puno ng simpleng pamumuhay at mga pangarap na para sa kanya ay masyadong maliit. Ngayon, kasama niya si Amihan. Isang babaeng sumasabay sa kanyang ambisyon. Isang babaeng simbolo ng karangyaan at kalayaang matagal na niyang hinahangad. Congratulations, Mr. and Mrs. Bugao! Bati ng isang bisita at buong pagmamalaki niyang inakbayan si Amihan. Bagay na bagay kayo. Salamat po, sagot ni Dante. Ang ngiti ay hindi maalis sa kanyang mga labi. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang anino ang tila bumubuntot sa kanya. Ang anino ng kanyang ama, si Silas Bugao. Mula sa kanilang mesa, matalim ang pagkakatitig nito sa kanya. Hindi yun tingin ng isang masayang ama para sa kanyang anak, kundi tingin ng isang business tycoon na sinusuri ang isang investment na hindi kumikita. Nang magkaroon ng pagkakataon, hinila siya ni Silas palayo sa kasiyahan, patungo sa isang pribadong silid. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Dante? Ang bungad agad ni Silas. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Dad, nag-e-enjoy ako sa sarili kong kasal, sagot ni Dante, bahagyang naasar. Kasal? Humalakak si Silas, isang tawang walang saya. Ang nakikita ko ay isang paglustay ng pera. Alam mo ba kung magkano ang ginastos mo sa kalokohang ito? Ang pera na yan ay dapat sanang ginamit para bayaran ang mga supplier na kanina pa nagrereklamo. Dad, sandali lang naman ito. Deserve ko namang maging masaya, katwiran ni Dante. Ang kaligayahan ay para sa mga taong tapos na sa kanilang trabaho, Dante. At ikaw, nagsisimula pa lang. Ganti ni Silas, lumapit ito sa kanya at dinuro siya sa dibdib. Ang kasal na ito, ang babaeng ito, sana lang ay may pakinabang siya. Si Liwayway, kahit simple ay mayaman ng pamilya. Itong si Amihan, ano ang dala niya sa apelidong Bugao maliban sa magandang mukha at mamahaling taste? Nasaktan si Dante sa sinabi ng ama, ngunit hindi siya umimik. Mula pagkabata, laging may anino ng pagkadismaya sa mga mata ng kanyang ama kapag tumitingin ito sa kanya. Bumalik ka na roon, utos ni Silas. At pagkatapos ng honeymoon ninyo, inaasahan kong makikita ko ang resulta. Kung hindi, baka gusto mong matutunan kung paano mamuhay nang walang pera ng mga Bughaw. Bumalik si Dante sa reception, ngunit ang kanyang ngiti ay pilit na. Ang bawat palakpak at bati ng mga bisita ay tila isang insulto. Nakita niya si Amihan, nakikipagtawanan sa mga kaibigan nito. Ipinagmamalaki ang kanyang singsing. Bigla, ang diwatang nakita niya kanina ay nagmukhang isang magastos na obligasyon. Kinagabihan, sa kanilang hotel suite,
Ang pagod mula sa buong araw ay nagsimulang maramdaman. Si Amihan, pagkatapos mag-post ng daan-daang litrato online, ay humarap sa kanya. "Mahal, I was thinking," sabi nito habang hinuhubad ang kanyang mga alahas. "Yung honeymoon natin sa Paris, pwede ba nating i-extend? At maybe a little side trip to Milan for shopping?" Napabuntong hininga si Dante. "Amihan, mahal, medyo gipit tayo ngayon. Baka pwedeng sa susunod na lang yan." Nawala ang ngiti sa mukha ni Amihan. "Gipit? Dante, ikaw ay isang bughaw. Kailan pa naging problema ang pera sa inyo? Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit kita minahal. Dahil kaya mong ibigay ang mundo sa akin." Ang pagiging prangka nito ay parang isang sampal. Hindi ganoon kadali yun, Amihan. May mga problema sa kumpanya. Lagi namang may problema sa kumpanya. Putol nito. Ngayon ay may inis na sa kanyang boses. Akala ko ba, pagkatapos ni Liwayway, magiging masaya na tayo? This is not the life you promised me, Dante. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang unang pagtatalo bilang mag-asawa, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Dante nang hindi niya inaasahan. Ang alaala ni Liwayway. Naalala niya noong nagsisimula pa lang sila, noong hindi pa malaki ang kanyang kinikita. Isang beses, dinala niya si Liwayway sa isang simpleng karinderya para sa kanilang anibersaryo dahil iyon lang ang kaya niya. Sa halip na magreklamo, ngumiti si Liwayway, hinawakan ang kanyang kamay at sinabing, "Kahit saan, basta't kasama kita, yun ang pinakamahalaga. Ang suportang walang kondisyon. Ang pagmamahal na hindi nakabatay sa pera." Mga bagay na ngayon niya lang napagtantong matagal na palang nawawala sa kanya. Iwinaksi niya ang isiping iyon. Huli na ang lahat. Ito ang pinili niya. Nang hating gabi na at katabi niya sa kama, ang natutulog na si Amihan, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa hepe ng accounting department ng kanilang kumpanya. "Bakit ka napatawag, Arthur?" "Gabi na." Inis na sagot ni Dante. "Sir Dante, pasensya na po sa abala," sabi ng accountant. Ang boses ay nanginginig at puno ng pag-aalala. "May problema po tayo. Isang malaking problema." "Ano na naman yan?" "Yung mga maliliit na utang po natin sa mga suppliers. Halos lahat po sila. Biglang humihingi ng kabayaran. Sabay-sabay po." "Ano?" "Sabihin mo sa kanila, maghintay sila tulad ng dati." Utos ni Dante. "Hindi po ganun kadali, sir," sabi ni Arthur. "Hindi na po sa kanila tayo may utang. May isang investment firm, Hiraya Investments ang pangalan, na binili ang lahat ng utang natin sa kanila. At ayon sa kontrata, may karapatan silang i-demand ang full payment immediately. Kung hindi po tayo makakabayad sa loob ng 48 oras, pwede po silang mag-file ng kaso para i-freeze ang assets ng kumpanya." Nanigas si Dante. "Hiraya Investments? Sino yon? Magkano ang kabuuan?" "Halos 3 milyon po, sir. At wala po tayong ganoong cash on hand ngayon dahil sa gasto sa kasal at sa paparating ninyong honeymoon." Ang bawat salita ng accountant ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang mga pader ng kanyang perpektong buhay ay nagsisimula ng gumuho. Ang kasal, ang honeymoon, ang mga pangako niya kay Amihan. Lahat ay nakasalalay sa perang wala sila. Ibinaba niya ang tawag, ang kanyang noo ay pinagpapawisan. Tumingin siya sa natutulog na si Amihan, ang babaeng dahilan ng lahat ng ito. Pagkatapos ay pumikit siya at ang mukha ni Liwayway ang nakita niya, ang babaeng biktima ng kanyang panloloko. Isang nakakatakot na pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan. Coincidence lang ba ito? O may kinalaman si Liwayway dito? Itinaboy niya ang ideya. Imposible. Si Liwayway ay isang simpleng babae, mahina, umiiyak. Hindi nito kayang gumawa ng ganito. Ngunit kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib.
Isang kaba na nagsasabing ang larong akala niya'y tapos na ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat araw ay isang tagumpay para kay Liwayway. Mula sa kanyang maliit na command center, napanood niya ang unti-unting pagkakagulo sa Bughaw Realty. Ang mga balitang nakakarating sa kanya mula sa mga espiya ni Attorney Reyes ay musika sa kanyang pandinig. Si Dante ay nagpapanik, si Silas ay nagagalit, at ang pundasyon ng kanilang imperyo ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Ang 4 na milyong piso ay higit pa sa sapat. Ito ay isang sandata na ginagamit niya ng may kalkuladong katumpakan. Ang paghihiganti ay matamis at sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang pagbabalik ng kapangyarihang matagal na ipinagkait sa kanya. Isang umaga, habang pinag-aaralan niya ang pinakabagong financial statement ng Bughaw Realty, tumawag si Attorney Kian Reyes. Ang kanyang boses ay seryoso, iba sa karaniwan. "Liwayway, kailangan nating magkita. Ngayon din," sabi nito. "Pero hindi sa opisina. Magkita tayo sa main branch ng Sterling Bank sa Makati. Magdala ka ng valid ID. May kailangan kang makita." Isang kaba ang dumaloy sa ugat ni Liwayway. "May problema ba, attorney?" "Walang problema," sagot nito. "Pero magkakaroon ka ng mas malaking problema kung paano mo gagastusin ang perang malalaman mo." Sa isang malamig at pribadong silid sa loob ng bank vault, ang tanging maririnig ay ang ugong ng air conditioning. Dinala sila roon ng bank manager matapos kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan. Sa harap nila, sa ibabaw ng isang mesang bakal, ay isang safety deposit box na may pangalan ng kanyang ama, David Alcantara. Bago namatay ang iyong ama, binigyan niya ako ng isang susi at isang sulat na bubuksan lamang sa ilalim ng 2 kondisyon. Paliwanag ni Kian habang binubuksan ng kahon gamit ang 2 susi, isa mula sa kanya at isa mula sa bangko. Una, kapag legal ka ng hiwalay kay Dante. Pangalawa, kapag nakita kong handa ka ng malaman ang buong katotohanan. Binuksan ni Kian ang takip ng kahon. Sa loob, may isang selyadong legal document at isang sulat na nakapangalan kay Liwayway. Ang 4 na milyong piso na natanggap mo, Liwayway, iyon ay pain lamang. Sabi ni Kian, ang kanyang mga mata ay seryoso. Isang panimulang pondo para masubukan kung paano ka kikilos. Ang tunay na pamana ay narito. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang kinukuha ang sulat. Ang sulat kamay ng kanyang ama. Ang pamilyar na mga letra ay tila bumuhay sa kanyang alaala. "Anak kong Liwayway, kung binabasa mo na ito, ibig sabihin ay nagawa mo na ang isang bagay na matagal ko nang ikinatakot, ngunit alam kong darating. Ang kumawala sa anino ng mga bughaw. Patawarin mo ako kung may mga bagay akong inilihim sa'yo. Ginawa ko ito para protektahan ka, para hayaan kang mamuhay ng normal hanggat maaari. Ang 4 na milyon ay simula pa lamang. Ito ang perang pambili mo ng oras at mga paunang armas, ang tunay kong yaman. Ang lahat ng pinaghirapan ko sa buong buhay ko ay nakalagay sa isang mas malaking trust fund. Ngunit ang pondong iyon ay may isang napakabigat na susi. Hindi mo ito makukuha basta-basta. Ang tanging paraan para mabuksan ito ay kung mapapatunayan mo sa korte nang walang anumang duda ang isang krimen na ginawa ni Silas Bughaw, isang pandaraya, isang paninirang puri, o anumang ilegal na gawain na magpapakita sa tunay niyang kulay. Napahinto sa pagbasa si Liwayway. Krimen? Bakit? Bakit ganito kahirap? Dahil alam ng iyong ama na kung basta mo lang makukuha ang pera, gagawin ni Silas ang lahat para makuha ito mula sa'yo o sirain ka. Sagot ni Kian. This is not just a will, Liwayway. This is a declaration of war. Ang iyong ama ang naghanda ng mga sandata, pero ikaw ang magiging general sa laban.
Ipinagpatuloy ni Liwayway ang pagbabasa. Ang galit ng mga bughaw sa ating pamilya ay mas malalim pa sa negosyo, anak. Sinisisi ni Silas ang ating pamilya, partikular na ako, sa pagkamatay ng kanyang asawa, ang ina ni Dante. Isang kasinungalingan na siya mismo ang gumawa para pagtakpan ang sarili niyang mga kasalanan. Ginamit niya si Dante, ginamit niya ang pag-ibig ninyo para makapasok sa ating buhay at sirain tayo mula sa loob. Ang kasal ninyo ay hindi pagsasanib ng dalawang puso. Ito ay ang unang hakbang sa kanyang matagal ng binalak na paghihiganti. Parang bombang sumabog sa isipan ni Liwayway ang lahat. Ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang kasal. Lahat ay isang malaking dula na si Silas Bughaw ang direktor. Hindi na ito tungkol sa panloloko ni Dante at amihan. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng dalawang henerasyon. Nang matapos niyang basahin ang sulat, ang kanyang pananaw ay tuluyan ng nagbago. Ang kanyang misyon ay hindi na lamang personal na paghihiganti. Ito ay pagbibigay hustisya sa kanyang ama. Ito ay pagprotekta sa legasiya ng kanilang pamilya. Ngayon naiintindihan mo na, sabi ni Kian. Ang kanyang boses ay malumanay. Hindi ito simpleng laban. Ito ang dahilan kung bakit matapat akong nanilbihan sa iyong ama at kung bakit ako narito para sa iyo. Ang pera. Magkano ang tunay na halaga? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Sumagot si Kian. Ang numerong sinabi niya ay halos ikahimatay ni Liwayway. Hindi iyon yaman. Iyon ay kapangyarihan. Kapangyarihang kayang bumili ng mga kumpanya, magpatumba ng mga imperyo. Kapangyarihang kayang wasakin ang pangalang Bughaw habang buhay. Umuwi si Liwayway sa kanyang simpleng apartment na may bigat at determinasyon sa kanyang puso. Ang galit niya kay Dante ay tila naging maliit na bagay na lamang kumpara sa halimaw na kailangan niyang harapin. Umupo siya sa sahig at muling tinitigan ang maliit na kahon na bigay sa kanya ni Kian noong unang araw. Ang kahon na akala niya'y naglalaman lang ng mga lumang alaala. Ngayon, alam na niya. Hindi ito baul ng nakaraan. Ito ay isang arsenal. May kung anong kumutob sa kanya. Maingat niyang inangat ang pulang telang pelus na sapiin sa ilalim ng kahon. At doon, sa ilalim ng isang lihim na kompartimento, ay isang bagay na hindi niya napansin noon. Isang luma at manipis na journal na nababalutan ng itim na katad. Mukha itong simple, ngunit may bigat ito ng mga lihim. Dahan-dahan niyang binuksan ang unang pahina. May sulat kamay ng kanyang ama, isinulat ng may diin at galit. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa pahina at sinampal siya. Katibayan ng mga kasalanan ni Silas Bughaw. Ang journal ng kanyang ama ay naging Biblia ni Liwayway. Bawat gabi, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, binabasa niya ang bawat salita. Pinag-aaralan ang bawat detalye. Hindi ito ordinaryong talaarawan. Ito ay isang ledger ng mga kasalanan ni Silas Bughaw, isang masusing record ng mga iligal na transaksyon, mga proyektong may depekto, mga panunuhol sa mga opisyal ng gobyerno. Lahat ay isinulat sa isang code na tanging ang kanyang ama at siya lang ang makakaintindi. Dito niya natuklasan ang pinakamalaking proyekto ng Bughaw Realty sa kasalukuyan. Isang merger deal sa isang malaking international construction firm, ang Global Axiom. Ito ang magliligtas sa kanila mula sa pagkakalubog sa utang. Ito rin ang magiging perpektong target. Gamit ang impormasyon mula sa journal, natukoy ni Liwayway ang isang malaking issue. May isang lote sa proyektong iyon na may problema sa titulo. Isang bagay na pilit itinatago ni Silas sa pamamagitan ng panunuhol. Ito ang kanyang magiging unang tunay na bala. Nag-draft si Liwayway ng isang email. Maingat, detalyado, at walang anumang bakas na magtuturo sa kanya. Ginamit niya ang isang secure, anonymous email service
na itinuro sa kanya ni Kian. Ang email ay para sa CEO ng Global Action. Ang subject, Due Diligence Concern Regarding Bughaw Realty Merger. Sa loob ng email, inilatag niya ang mga numero ng titulo ng lupa, ang pangalan ng orihinal na pamilyang nagmamay-ari nito at isang banayad na mungkahi na tingnan ng mga record sa Registry of Deeds ng Bayan ng Gintong Bukid, mga record na alam niyang pansamantalang nawawala dahil sa impluwensya ni Silas. Just a friendly tip from a concerned observer. Pagtatapos niya sa email, isang buto ng pagdududa, itinanim sa tamang lupa. Pagkatapos ay pinindot niya ang send. Sa loob ng kanyang marangyang opisina sa tuktok ng Bughaw Tower, si Silas Bughaw ay parang isang haring nagmamasid sa kanyang kaharian. Ngunit sa mga nakaraang linggo, ang kanyang kaharian ay nakakaramdam ng mga pagyanig. Ang biglaang paniningil ng mga maliliit na utang ay isang malaking sakit ng ulo at ang pag-wreak havoc ni Dante sa pananalapi ng kumpanya para sa isang walang kwentang kasal ay nagpagalit sa kanya. Ngunit iyon ay mga maliliit na problema lamang kumpara sa tawag na natanggap niya kaninang umaga. Si Mr. Dubois, ang CEO ng Global Action. Silas, sabi ng boses na may French accent sa kabilang linya. We are putting the merger on hold. My team received a tip regarding a potential land dispute. Until this is cleared, we cannot proceed. Parang isang bombang sumabog sa tainga ni Silas ang narinig. A land dispute? That's ridiculous. It's a baseless accusation from our competitors. Perhaps, sagot ni Mr. Rannister. Dubois? But we cannot risk our reputation. Clear your name, Silas. Then we can talk again. Punyeta! Sigaw ni Silas at sa isang galaw ay iwinasiwas niya ang lahat ng nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang mga papel ay lumipad. Isang mamahaling pluma ang nabali. Sino? Sino ang may lakas ng loob na kalabanin siya ng ganito? Ang kanyang mga kalaban sa negosyo ay kilala niya. Lahat sila'y natatakot sa kanya. Ito ay iba. Ang galaw ay tumpak, matalino, at personal. Naupo siya, huminga ng malalim, at sinubukang pakalmahin ang sarili. Ang isang general ay hindi nagpapadala sa galit. Nag-iisip ito. Sino ang may access sa impormasyong yon? Iilan lang ang nakakaalam tungkol sa problemang yon sa lupa, at lahat sila ay binayaran niya ng malaki para manahimik. Ang kanyang isip ay naglakbay. Ang biglaang paglitaw ng Hiraya Investments, ang biglaang pag-atake sa kanilang pananalapi. At ngayon, ang pagsabotahe sa pinakamalaking deal ng kumpanya. Lahat ay nagsimula pagkatapos ng diborsyo ni Dante. Isang malamig na kaba ang kanyang naramdaman. Liwayway. Hindi. Imposible. Ang babaeng yun ay mahina. Walang alam sa negosyo. Isang emosyonal na basura na nagawa nilang paikutin sa kanilang mga palad. Ngunit ang kanyang ama, si David Alcantara, iyon ay ibang usapan. Si David ay isang matalinong kalaban. Isang ahas na tahimik pero mapanganib. Posible kayang may iniwan itong alas sa kanyang anak? Kinuha ni Silas ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, isang dating pulis na may utang na loob sa kanya. Marco, sabi niya, ang boses ay mambanay mababa at puno ng panganib. May ipapatrabaho ako sa iyo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa dati kong manugang, si Liwayway Alcantara. Bawat galaw niya, bawat taong kinakausap niya, bawat pisong ginagastos niya, lahat. I want to know everything. Masusunod, sir, sagot ni Marco. At Marco, dagdag ni Silas, maging maingat ka. May kutob akong hindi na siya ang babaeng kilala natin noon. Ilang araw ang lumipas. Nabalitaan ni Liwayway mula sa mga balita sa negosyo
Ang tungkol sa pagkaantala ng merger. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang bala ay tumama. Nasa paborito niyang kapihan, ang Kapihan Sinag. Siya noon. Ito ang kanyang naging santuwaryo. Isang lugar kung saan malaya siyang nakakapag-isip. Habang humihigop ng kape at nagbabasa ng libro, isang pamilyar na pakiramdam ang kanyang naramdaman. Ang pakiramdam na pinagmamasdan. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin mula sa libro. Nagpanggap siyang tumitingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga taong naglalakad. Ang kanyang mga mata ay pasimpleng lumibot hanggang sa mahagip niya ito. Sa kabilang kalsada, sa loob ng isang itim na sasakyan na madilim ang salamin, may isang anino ng isang lalaki. Nakataas ang isang cellphone na para bang kumukuha ng litrato. Nang mapansin nitong nakatingin siya sa direksyon nito, mabilis itong yumuko. Nanlamig ang dugo ni Liwayway. Alam na niya. Natuklasan na siya. Ang digmaan ng mga anino ay hindi na sa dilim nangyayari. Naglabasan na sila sa liwanag. Hindi siya nagpanik. Isinara niya ang kanyang libro, inubos ang kanyang kape at nag-iwan ng bayad sa mesa. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, ngunit ang kanyang isipan ay tumatakbo na. Alam na ni Silas, sabi niya sa sarili. Ang tanong ay, ano ang susunod niyang gagawin? Tumayo siya at lumabas ng kapihan. Bago siya tumawid ng kalsada, sinadya niyang tumingin ng diretso sa itim na sasakyan. Hindi niya makita ang lalaki sa loob, pero alam niyang nakatingin ito. Sa halip na matakot, itinaas niya ng bahagya ang kanyang baba. Isang hamon. Isang tahimik na mensahe, nakita kita, hindi ako natatakot sa'yo. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay may bagong bigat. Ang laro ay umakyat na sa panibagong level. Hindi na ito laban ng mga dokumento at email. Ito na ay laban ng paniniktik at panganib. At kailangan niyang maging handa. Ang pagkatuklas na minamanmanan siya ay nagpabago sa lahat. Ang digmaan ay naging personal. Si Silas Bughaw, ang halimaw na dati isang pangalan lamang sa mga dokumento, ay nagkaroon na ng mukha, isang mukhang walang awa at handang gawin ang lahat para manalo. Hindi nagtagal, ang unang malakas na dagok ay dumating. Isang umaga, habang sinusubukan niyang mag-withdraw ng pera mula sa ATM para sa kanilang mga gastusin sa operasyon, isang mensahe ang lumabas sa screen. Transaction cannot be processed. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Sinubukan niya sa ibang bangko. Pareho lang. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Agad niyang tinawagan si Attorney Reyes. Liwayway, nalaman ko na. Sabi agad ni Kian. Ang boses ay puno ng pag-aalala. May court order. Isang temporary freeze order sa lahat ng assets mo. Pinalabas ni Silas na ang perang minana mo ay parte ng ill-gotten wealth ng iyong ama at kasalukuyan daw iniimbestigahan. Isang kasinungalingan, syempre. Pero sapat na para itali ang mga kamay natin pansamantala. Ano? Halos pabulong na sabi ni Liwayway. Napaupo siya sa isang bench sa labas ng bangko. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Paano niya nagawa yon? Pera at impluwensya, Liwayway. Binayaran niya ang tamang mga tao. Sagot ni Kian. Naglalaro siya ng marumi. Pinutol niya ang ating pondo. Hindi tayo makakagalaw. Ang ulan ay lumakas, na tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman niya. Basa na ang kanyang buhok at damit, ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang sandata, ang perang pamana ng kanyang ama, ay biglang naging walang silbi. Ang reyna ay biglang naging isang ordinaryong piyesa na walang kapangyarihang gumalaw. Nang araw ding iyon, habang basang-basa siyang naglalakad pa uwi, dahil wala na siyang perang pambayad sa taxi,
Isang pamilyar na kotse ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana. Si Dante. "Liwayway, ano ang nangyari sa'yo? Sumakay ka na," sabi nito. Ang muka ay nag-aalala, ngunit meron ding bahid ng galit. Wala sa sarili. Sumakay siya. Sa loob, ang init mula sa aircon ay hindi sapat para pawiin ang lamig na nararamdaman niya. "Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, Liway?" Simula ni Dante habang pinapatakbo ang sasakyan. "Narinig ko ang ginawa mo. Sinusubukan mong sirain ang kumpanya. Bakit bakit? Dahil ba sa amin ni Amihan? Ganoon ka na ba kadesperada?" Tumingin si Liwayway sa kanya, hindi makapaniwala. "Hindi mo alam ang sinasabi mo, Dante. Hindi alam? Liway, sinabi sa akin ni Dad ang lahat. Ikaw ang nagpapakalat ng mga maling impormasyon para sirain ang merger. Ikaw ang nasa likod ng Hiraya Investments na yan. Ginagamit mo ang pera ng pamilya mo para lang makapaghiganti? Ganyan ka na ba kababaw?" Ang bawat salita ni Dante ay isang punyal. Ang lalaking nanloko sa kanya, ang lalaking nagkunwaring may sakit, ngayon ay siya pa ang may ganang tawagin siyang masama. "Wala kang alam sa tunay na nangyayari," mariin niyang sabi. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. "Ang alam ko, sinisira mo ang buhay ko," sigaw ni Dante. "Ang alam ko, dahil sa'yo, baka mawala sa amin ang lahat. Si Dad, gagawin niya ang lahat para protektahan ang pamilya. Itigil mo na to, Liwayway, bago pa mahuli ang lahat. Bago ka pa masaktan ng tuluyang." Isang babala, isang banta na nagmumula mismo sa bibig ng lalaking minsan niyang minahal. Ngayon, sigurado na siya. Si Dante ay hindi biktima sa larong ito. Isa siyang sundalo, isang tapat na alagad ng kanyang ama. Isa pa rin siyang kasangkapan. "Ibagsak mo na lang ako dito," malamig na sabi ni Liwayway. "Liway!" Sabi ko, "Ibaba mo ako." Itinigil ni Dante ang sasakyan sa gilid ng daan. Bago bumaba si Liwayway, hinarap niya ito isang huling beses. Ang mga mata niya ay puno ng pagkasuklam. "Akala ko kilala kita, Dante. Nagkamali ako. Hindi ka lang isang sinungaling, isa ka ring duwag." Bumaba siya ng kotse at isinara ang pinto ng malakas. Naglakad siya sa ilalim ng malakas na ulan. Hinahayaan ang bawat patak na hugasan ang natitirang bahid ng pagmamahal niya para kay Dante. Ang sakit ng katrayduran ay mas matindi pa kaysa sa ginaw na kanyang nararamdaman. Pagdating niya sa kanyang apartment, ang pakiramdam ng pag-iisa ay lalong tumindi. Wala siyang pera, minamanmanan siya, at ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay kampi na sa kanyang pinakamalaking kaaway. Tumingin siya sa paligid ng kanyang maliit na apartment. Ang mga pader ay tila lumiliit. Sinasakal siya. Ang plano niya, ang kanyang matapang na pagbangon, ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Umupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. At sa unang pagkakataon, mula noong gabing nalaman niya ang katotohanan, humagulgol siya. Isang iyak na puno ng kawalan ng pag-asa. Isang iyak ng isang taong naramdamang natalo na siya. Tinalo siya ni Silas. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, ang kanyang mga mata ay napadpad sa itim na journal ng kanyang ama na nasa ibabaw ng maliit na mesa. Ang tanging bagay na hindi kayang kunin ni Silas mula sa kanya. Dahan-dahan siyang gumapang palapit dito na para bang ito ang tanging salbabida sa gitna ng isang rumaragasang dagat. Binuklat niya ito. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mga pahina. Binasa niya muli ang mga salita ng kanyang ama. Naghahanap ng lakas, ng kahit anong senyales. Binuklat niya ito hanggang sa huling pahina. Isang pahinang hindi pa niya nababasa ng maigi dahil puro numero lang ang nakasulat. Ngunit sa likod ng pahinang iyon, may isang bagay na nakadikit. Isang bagay na nakatago sa ilalim ng isang maliit na piraso ng tape. Isang maliit at kalawangin na susi.
Sa ilalim nito, may isang address na isinulat sa maliit na letra. At sa ibaba, isang huling mensahe mula sa kanyang ama. Isang mensaheng tila isinulat para mismo sa sandaling ito. Kapag ang lahat ay tila nawala na at ang dilim ay bumabalot sa'yo, anak, puntahan mo ito. Dahil ang huling bala, ang pinakamalakas sa lahat, ay laging itinatago sa lugar na hindi nila inaasahan. Kinabukasan, ang ulan ay tumila na. Ngunit ang panganib ay nananatili. Alam ni Liwayway na bawat galaw niya ay binabantayan. Kailangan niyang kumilos ng may lubos na pag-iingat. Nagsuot siya ng isang simpleng bestida, naglagay ng salamin sa mata, at itinali ang kanyang buhok sa isang ordinaryong ponytail. Nagsuot din siya ng isang face mask. Sa panahong ito, ang pagtatago sa likod ng isang maskara ay hindi na kahina-hinala. Siya ay naging isa sa daan-daang muka sa mataong lansangan ng syudad. Sumakay siya ng jeep, lumipat sa bus, at muling sumakay ng isa pang jeep, isang paikot-ikot na ruta, para lituhin ang sinumang sumusunod sa kanya. Ang address na nasa journal ay nagdala sa kanya sa isang lumang distrito ng Maynila, sa isang kalye na tila naiwan na ng panahon. Ang gusali ay ang pambansang aklatan ng Kasaysayan, isang lugar na amoy luma, puno ng mga aklat na nababalutan ng alikabok at mga kwentong nalimutan na. Perpektong lugar para itago ang isang lihim. Pumasok siya sa loob, ang puso niya'y kumakabog. Sa gitna ng katahimikan, ang bawat tunog ay tila pinalalakas. Ang kaluskos ng mga pahina, ang mahinang pag-ubo ng isang matandang nagbabasa. Nagtungo siya sa seksyon ng mga lumang dyaryo at microfilm, ang lugar na pinakamadilim at may pinakakaunting tao. Doon sa likod ng isang hilera ng mga bakal na kabinet, nakita niya ang isang pader na may maliliit na pinto. Mga personal na locker para sa mga mananaliksik. Hinanap niya ang numerong nakasulat sa journal. 317. Ginamit niya ang kalawangin na susi. Sa una ay ayaw itong pumasok. Ngunit matapos ang ilang pagsubok, narinig niya ang isang malumanay na pag-click. Huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto. Sa loob, walang mga dokumento, walang pera. Isang bagay lang ang nandoon. Isang luma at maliit na cassette tape recorder. At sa tabi nito, isang cassette tape na may markang SBDA audio file. Kinuha niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito na ba? Ito na ba ang huling bala? Naghahanap siya ng isang sulok kung saan walang makakakita sa kanya. Sa likod ng isang mataas na estante ng mga libro, naupo siya sa sahig. Isinuot ang mga lumang headphones ng recorder at pinindot ang play. Ang unang boses ay kay Silas Bughaw, mas bata pa. Ngunit ang kasamaan sa tono ay naroon na. Ang pangalawa ay ang boses ng kanyang ama, si David Alcantara. Ito ay isang lihim na pag-uusap na nirecord ng kanyang ama. Maraming taon na ang nakalilipas bago pa man mamatay ang ina ni Dante. Silas, ang deal ay simple, David. Ibenta mo sa akin ang shares mo sa proyektong yon sa mababang halaga o sisirain kita. Alam mo kung hanggang saan ang kaya kong gawin. David, hindi ako natatakot sa iyo, Silas. Ang proyektong yon ay para sa kinabukasan ng aking pamilya. Hindi ko yon isusuko sa isang buwitreng katulad mo. Silas, pamilya? Ang pamilya ay kahinaan, David. Tandaan mo yan. Isang maliit na aksidente sa construction site. Isang nasirang preno sa sasakyan. Madaling mangyari ang mga ganyan. Sayang naman ang maganda mong asawa at ang maliit mong anak na si Liwayway kung bigla silang mauulila. Nanlamig si Liwayway. Ito ay isang direktang pagbabanta sa kanilang buhay. Ngunit ang sumunod na bahagi ng recording ang tuluyang yumanig sa kanyang mundo. Ang pag-uusap ay lumipat sa isang pangyayari na naging ugat ng lahat ng galit. David, huwag mong isisisi sa akin ang nangyari sa asawa mo, Silas. Ikaw ang may kasalanan noon. Ang stress na ibinigay mo sa kanya dahil sa mga illegal mong gawain
Ang takot na baka makulong ka. Iyon ang nagpadali sa kanyang sakit. Huwag mong ipasa sa akin ang konsensya mo. Silas, tumahimik ka. Wala kang alam. David, wala akong alam. Nakita ko ang mga papeles, Silas. Ang aksidente sa planta na ikinamatay ng kapatid niya. Ang insurance money na nakuha mo pagkatapos. Iyon ang ginamit mong puhunan para itayo ang Bughaw Realty. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagkasakit. Ikaw ang pumatay sa kanya, Silas. At ginagamit mo ngayon ang pagkamatay niya bilang dahilan para maging isang demonyo. Silas, hinding-hindi mo yan mapapatunayan. At sisiguraduhin kong sa mata ng anak ko, sa mata ng buong mundo, ikaw ang may kasalanan. Ikaw at ang buong pamilya mo ang magbabayad. Uubusin ko kayo. Tandaan mo yan, David. Ito ang panunumpa ko. Ang recording ay natapos sa isang biglaang pag-click. Tinanggal ni Liwayway ang headphones, ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Ang buong pundasyon ng galit ni Silas. Ang kwentong ginamit niya para lasunin ang isip ni Dante. Lahat ay isang malaking kasinungalingan para pagtakpan ng isang mas malaki at mas karumal-dumal na krimen. Hindi lang pala si Silas isang magnanakaw, isa siyang mamamatay tao. Ngayon, hawak na niya ang katotohanan, ang huling bala. Isang balang hindi lang sisira sa Bughaw Realty, kundi wawasak din sa mismong kaluluwa ni Silas Bughaw. Tumayo si Liwayway. Wala nang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang naroon ay isang matigas at hindi matitinag na determinasyon. Lumabas siya ng aklatan at sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtago. Naglakad siya ng may kumpiyansa na para bang siya ang nagmamay-ari ng kalsada. Alam niyang nakamasid pa rin ang mga espiya ni Silas. Hayaan sila. Kailangan nilang makita ito. Pumunta siya sa pinakamalapit na internet cafe. Gumawa siya ng 2 kopya ng audio file. Ang isa ay ipinadala niya kay Attorney Kian Reyes sa pamamagitan ng isang secure na file transfer. Ang pangalawa, ikinabit niya sa isang email. Isang email na walang subject, walang laman. Tanging ang audio file lang ang nakalakip. Ang tatanggap, Dante Bughaw at bughawrealty.com. Pagkatapos ay nag-type siya ng isang text message, hindi sa burner phone, kundi sa sarili niyang numero. Alam na binabasa ito ng kanyang mga kaaway. Ang mensahe ay para kay Dante. Bukas, sa special stockholders meeting ng Bughaw Realty, dumating ka. May isang bagay na kailangan mong marinig mula mismo sa iyong ama. Pagkatapos ay pinindot niya ang send. Ang bitag ay handa na. Ang huling bala ay nakakasana sa baril. Bukas, sa harap ng lahat ng taong nagtitiwala sa kanila, wawakasan na niya ang dula-dulaan. Ang conference room ng Bughaw Tower ay puno ng tensyon. Ang mga stockholders at board members ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ang balita tungkol sa naudlot na merger at ang biglaang paghina ng pananalapi ng kumpanya ay kumalat na. Si Silas Bughaw ay nakatayo sa harap, sa isang podium. Sinusubukang pakalmahin ang lahat, gamit ang kanyang makapangyarihang boses. Mga kaibigan, mga kasama sa negosyo. Simula niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Naiintindihan ko ang inyong mga agam-agam. Ang mga ito ay walang iba, kundi mga paninira mula sa ating mga kalaban. Ang Bughaw Realty ay matatag. At ako, si Silas Bughaw, ang personal na garantiya niyan. Si Dante ay nakaupo sa unang hilera, sa tabi ni amihan. Ang kanyang mukha ay balisa. Mula nang matanggap niya ang email at text ni Liwayway, hindi na siya mapakali. Ang audio file ay hindi pa niya pinapakinggan. Natatakot sa kung ano ang maaari niyang marinig. Habang nagsasalita si Silas, isang pinto sa likuran ng silid ang dahan-dahang bumukas. Lahat ng mga mata ay napalingon. Doon, nakatayo si Liwayway Alcantara. Hindi na siya ang babaeng umiiyak na nakita nila sa korte.
Ang kanyang buhok ay maikli at nakaayos. Ang kanyang suot ay isang pulang-pula na blazer na tila sumisigaw ng kapangyarihan. Naglalakad siya papasok sa silid. Ang tunog ng kanyang mga takong ay ang tanging maririnig. Ang bawat hakbang niya ay may diin, may layunin. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Silas. Ang pagkukunwaring kalmado ay biglang naglaho. Wala kang karapatan dito. Talaga ba, Ginoong Bughaw? Sagot ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalas, sapat na para marinig ng lahat. Nandito ako dahil sa imbitasyon ng isa sa inyong mga pinagkakautangan. Isang kumpanyang nagngangalang Hiraya Investments. Isang agos ng pagkabigla ang dumaan sa mga manonood. Siya? Hindi pinansin ni Liwayway ang kanilang mga reaksyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dalawang tao, kay Silas at kay Dante. Nagsalita ka tungkol sa mga paninira. Ginoong Bughaw, paano kung pakinggan natin ang katotohanan? Mula mismo sa bibig mo, sabi ni Liwayway. Itinaas niya ang isang maliit na remote control. Sa isang pagpindot, isang audio ang umalingaw-ngaw sa sound system ng buong conference room. Silas, ang pamilya ay kahinaan, David. Tandaan mo iyan. Isang maliit na aksidente, madaling mangyari ang mga ganyan. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Napatingin siya sa kanyang ama na ngayon ay namumutla na parang isang patay. Si amihan sa tabi niya ay napahawak sa kanyang braso, naguguluhan. Ipinagpatuloy ng recording ang kwento ng kasalanan. Ang pag-amin ni David na si Silas ang may kasalanan sa pagkamatay ng sarili nitong asawa. Ang pagbubunyag tungkol sa insurance money. Ang panunumpa ni Silas na uubusin ng pamilya Alcantara. Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Para kang makakarinig ng pagbagsak ng isang karayom. Si Dante ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Hinarap niya ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at hindi makapaniwalang pagkasuklam. Dad, totoo ba yon? Halos pabulong niyang tanong. Ang buong buhay ko. Ang galit mo kay Mr. Alcantara. Ang pagkamatay ni Mama. Lahat. Isang kasinungalingan. Hindi makasagot si Silas. Ang maskara ng kapangyarihan ay tuluyan ng natanggal. Ang nakikita na lang ng lahat ay isang matandang lalaki na nababalot ng kanyang mga krimen. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang mga pinto. Pumasok si Attorney Kian Reyes kasama ang ilang unipormadong pulis. Silas Bughaw, sabi ng isang pulis. Ang boses ay may awtoridad. Inaaresto ka namin para sa investigasyon kaugnay ng pagkamatay ni at sa mga paratang ng pandaraya. Ang pagbagsak ay mabilis at walang awa. Habang isinusawt ang posa sa mga kamay ni Silas, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Liwayway. Isang tingin na puno ng purong pagkamuhi. Ngunit si Liwayway ay hindi natinag. Tinitigan niya ito pabalik. Hindi na may galit, kundi may awa. Ang imperyo ng Bughaw ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ilang buwan ang lumipas. Ang Bughaw Realty ay nabangkarote. Si Silas Bughaw ay nilitis at napatunayang nagkasala, hindi lang sa pandaraya, kundi sa mga pangyayaring humantong sa pagkamatay ng maraming tao. Si Dante, sa isang iglap, ay nawalan ng lahat, ng ama, ng yaman, ng pangalan, at pati na rin ni amihan, na iniwan siya nang malaman nitong wala na itong maibibigay pa. Isang hapon, nagkita sila ni Liwayway sa huling pagkakataon, sa isang parke kung saan dati silang namamasyal. Payat na si Dante, ang dating kayabangan sa kanyang mga mata, ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan at pagsisisi. Liwayway, sabi niya, hirap siyang tumingin ng diretso. Wala akong ibang masabi, kundi patawad. Patawad sa lahat. Naging bulag ako. Naging duwag. Naging kasangkapan
sa kasamaan ng sarili kong ama. Tumingin si Liwayway sa malayo, sa mga batang naglalaro. Ang pagpapatawad, Dante, ay isang mahabang proseso at ang pinakamahalaga ay ang matuto kang patawarin ang sarili mo. Paano ka? Tanong ni Dante. Ang laking pera na ang hawak mo ngayon. Anong plano mo? Ngumiti si Liwayway, isang tunay at payapang nangiti. Ang pera ay kasangkapan lang, Dante. Hindi ito ang premyo. Ang tunay na premyo ay ito. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Ang kapayapaan, ang kalayaan. Tumayo siya, handa nang umalis. Sana'y mahanap mo rin ang kapayapaan mo. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Iiwan na ang huling anino ng kanyang nakaraan. Hindi na niya kailangan ng paghihiganti. Natagpuan na niya ang kanyang sarili. Ang huling eksena ay si Liwayway, nakatayo sa dalampasigan ng bayan ng Gintong Bukid, mag-isa. Ang malaking yaman na minana niya ay ginamit niya para magtayo ng isang foundation para tulungan ang mga biktima ng panloloko at pang-aabuso. Habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw, naramdaman niya ang malamig na ihip ng hangin, ngunit hindi na siya nilalamig. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang init. Ang init ng isang bagong pag-asa. Ang init ng isang bagong simula. Ang pangalan niya ay Liwayway. At sa wakas, dumating na ang kanyang bagong umaga. Ang kanyang bukang liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway sa ating seryeng Ang Sugat ng Kahapon, Bukas ng Pagbangon. Isang kwentong nagturo sa atin na ang pinakamalalim na sugat ay maaring maging simula ng pinakamatatag na pagbangon. Ang aral ng kwento ay simple ngunit makapangyarihan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa paghihiganting nakamit, kundi sa kapayapaang natagpuan sa loob ng ating mga puso at sa kakayahang patawarin hindi lang ang iba, kundi lalo na ang ating mga sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Kung meron po kayong saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gusto naming malaman ang inyong mga opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, kilig bawat sandali.